Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Namamanhid po ba yung kamay ninyo? Sa umaga, paggising po ninyo, ganun din ang inyong talampakan na parang makapal ito? Yung paglakad po ba ninyo, hindi na pantay dahil parang hinihila po ninyo ang kalahati ng inyong katawan? Yung mukha po ba ninyo, ganun din, hindi na rin pantay kapag nagsasalita kayo? Maaaring ito ay senyales na humihina ang daloy ng dugo sa inyong mga utak. Naaapektuhan ang ating mga ugat. Ito ay tinatawag na neuropathy. At kung ito ay patuloy na mangyayari, delikado. Baka mamaya may nagbabara na po na ugat sa ating ulo. Iwasan po natin ang mga pagkain na maaaring maging dahilan ng pagbabara. Iwasan din po natin ang tayo ay nagbibilad ng matagal sa initan. Iwasan din natin ang sobrang napapagod tayo at tayo ay dehydrated na. Ang lahat ng ito ay tinatawag na stroke noong araw or brain attack sa ngayon. Alagaan natin ang ating mga utak. Nag-iisa lang ito Kailangan padaluyan ng maganda ang dugo dito. And of course, bukod sa inirereseta ng inyong mga doktor, maaari po ninyong isabay ang pag-inom ng mga suplemento at kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. I-try po ninyo at available na ito sa merkado. At syempre, sinasabi nga, galaw-galaw, baka may stroke. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa patuloy na pagbabago at pagiging advance ng mundo, halos lahat na siguro ay mayroong access at mayroong mobile phones. Mapabata o matanda ay gumagamit na nito sa marami at iba't ibang dahilan at paraan. Ngunit alam nyo bang may pagkakataon na ito pa ang nagiging dahilan upang tayo ay magkaroon ng phobia na marahil ang ilan ay hindi pa aware na mayroon sila nito. Ito ang tinatawag na nomophobia o no mobile phone phobia. Ito ay ang takot at anxiety ng isang tao kapag nahiwalay o nawala sa kaniyang tabi o paningin ang kaniyang mobile phone na nagdudulot ito ng panic o anxiety sa isang tao. Mayroon din silang labis na pag-check ng kanilang phones sa buong araw at madalas na mag-alala na mawala ng contact sa kanilang mga kausap. Ayon sa mga pag-aaral, ilan sa mga sintomas nito ay ang pagbabago ng paghinga, panginginig, labis na pagpapawis, disorientation, agitation at irregular na pagtaas ng tibok ng puso. Ayon sa Medical News Today, hindi pa malinaw kung ito ba ay nagmula sa existing na anxiety disorder o mula ito at maihahalin tulad sa cellphone addiction. Ayon sa mga eksperto, bagamat wala pang kasalukuyang gamot para rito, ngunit may mga paraan pa ring inirerekomenda ang mga psychologist upang magamot ito tulad ng ibang phobias. Maaaring sa pamamagitan ng behavioral therapies, paghahanap ng wastong support groups and systems, ilang gamot na mula sa doktor, at self-care strategies na makatutulong upang pakalmahin ang iyong isip at katawan. Payo rin ng mga eksperto na agad na kumonsulta at magpatingin sa doktor kung may sintomas ng maranasan ng nomophobia. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS.
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Paulo Marcos sa impeachment hearing, nakadepende raw sa rekomendasyon ng kanyang legal team. Aba, sino ba ang kanyang legal team, Miss Leta? Fortune Brothers ba? Abay, ilang pang kongresista bukod kay Congressman Kiko Barsaga? Abay, naharap din sa ethics complaint. Aba, sino? Yung mga kontraktor? At General Nartates, aba, isa ng full-fledged PNP chief. Hindi lamang acting. Nako, isa pang sunog po ang nangyayaring mahaibigan. Kanina yung lander sa Fairview, Quezon City. Ito naman isa Old Balara, Quezon City. Isang residential area na susunog na sa ikalawang alarma. Ang detalye po na balitang yan sa ating pagbabalik. Dito pa rin sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Oras sa ganap ng alas 4:41. Balikan natin ang mga balita at mga reports mula sa Malacanang. Pagdalo ng Pangulong Marcos sa impeachment hearing, nakadepende raw sa rekomendasyon ng kanyang legal team. Sino ba ang kanyang legal team? Ayan, Divina Law Office, Most o Fortune Brothers. RS14, Let Narciso please come in. Miss Let. Wala pala, Kay. Hayaan Wala mo pa. muna ang mababang kapulungan ng Kongreso na gawin ang kanilang trabaho sa pagsuko ng sufficient, informed, and substance ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tugon ito ng Malacanang nang mahinga ng komento kaugnay ng planong pag-imbita ng House Committee on Justice sa Pangulo bilang respondent sa pagdinig sa impeachment complaint. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na mainam na hintayin muna kung magpapadala ng imbitasyon ang mga mambabatas. At kung sakaling magpadala ang mga ito, sabi ni Castro, depende sa magiging rekomendasyon ng kanyang legal team kung dadalo si Pangulong Marcos. Narito si Jose Castro. Depende po yan sa magiging legal team po ng Pangulo kapag kinakailangan po. Tignan po natin, ang trabaho po muna ng House of Representatives kung patungkol po sa sufficiency in form and substance na nasabi mga complaints or rather impeachment complaints. At hintayin lamang po natin kung magkakaroon at magbibigay po sila ng imbitasyon sa ating Pangulo. Si PCO Undersecretary Claire Castro. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Leth Narciso. Samantala, mga reklamong nakahain sa Senate Ethics Committee, iisa-isahin ng pag-aaralan ayon yan kay Senator JV Ejercito. Ang buong detalye sa report ni RH28, Raymond Dadpaas. Raymond? Sisimulan na ang pag-aralan ng Senate Committee on Ethics ang mga reklamong nakahain sa komite. Hindi matapos makumpleto ang membership nito. Ayon kay Senator J.B. Ejercito na siyang chairman ng Senate ng komite, mag-uusap silang miyembro at bubusisiin ang mga kaso kung alin sa mga ito ang may batayan. Paliwanag ni Ejercito, ito ang dahilan kung kaya't hindi nito binabanggit kung sino-sino ang mga inireklamo sa Ethics Committee dahil ayaw niyang maunang masira ang kanilang pangalan na hindi pa napag-aaralan ang mga reklamo. Ang nalantad lamang ay ang reklamo laban kay Senator Francis Chis Escudero dahil mismo ang abogadong nagkain nito ang naglantad sa publiko. Kasunod dito ay inireklamo din si Senator JV dahil inupuan muna ang kaso ni Escudero bagamat noong panahon na yun ay hindi pa nabubuo ang membership ng komite. Sabi ni Senator JV, obligado siyang mag-inhibit sa oras ng talakayin ay ang reklamo laban sa kanya. Kabilang sa mga miyembro ng Ethics Committee sina Senador Kiko Pangilinan bilang Vice Chairman, Senador Risa Ontiveros, Senador Erwin Tulfo, Senador Bongo, Senador Jaime Marcos at Senador Rodante Marculeta. Ex-official members sina Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, Majority Leader Juan Miguel Subiri at Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Narito si Senator J.B. Ejercito. Everybody will decide on siguro i-vet muna kung ano yung merong grounds on which will prosper, no? Kasi kaya nga ayaw na natin i-announce yung mga names of those who have ethics complaint kasi baka mamaya iba wala namang grounds, no? So tingnan muna natin. Unfair naman to destroy their name na masira yung pangalan nila na wala na parang grounds. So tingnan muna natin yung grounds. Pero sir, kapag ang bahagi ng pahayag ni Senador J.B. Ejercito. Ito si RS28, Raymond Dadpaas. Ba't din natuloy ang privilege speech ni Senator Rodante Marculeta? Ba't na-chope? Wala pa, Mayor, dahil yun ang hinihintay namin hanggang ngayon. Doon sa inilabas na agenda ngayong hapon ay mauuna pa siyang o mauunang mag-deliver sa kanya ng privilege speech
si Senador Loren Legarda, Mayor. At hanggang ngayon ay wala pa dahil kanina ay naging abala yung mga senador doon sa retirement honors na ibinigay kay Attorney Renato Bantog Jr. Na siyang Secretary to the Senate. At kasunod nito ay yung pagkilala naman doon sa o banggitin ko din lang, Mayor, na ang papalit dito kay Secretary Bantog ay si dating PLLO Chief Dong Mendoza. Wow, congratulations kay Secretary Congressman Dong Mendoza. Siya na ang magiging Secretary General ng Senate. Senate Secretary, Mayor, Senate Secretary. Senate Secretary. Okay. Si Secretary Dong. Ang pagkakalam natin ay baka sa Lunes ay magsisimula na siya dahil formally retired na si Attorney Renato Bantog Jr. At maliban dyan ay pinarangalan din kanina yung mga delegasyon ng Pilipinas sa Philippine Para Games sa Thailand nitong buwan ng Enero. Kaya sa ngayon naka-break muna ang Senado at hintayin natin sa kanilang pagbabalik kung matutuloy na yung privilege speech. Magkasunod, privilege speech is Senador Loren Legarda at yung kay Senador Dante Marcoleta. Ito si RH20, Raymond Paz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond, at Congressman Secretary Illustrious Potentate, Very Worshipful Noble Dong Mendoza, ang bago ang point na Senate Secretary. Congratulations. Samantala, ilang pang kongresista bukod kay Congressman Kiko Barsaga, naharap din sa ethics complaint. Abay, sinong kongresista ito? Aris number 12, Milky Regunan, please come in. Milky. Nakay at na dinagsa ng ethics complaint ang House Committee on Ethics and Privileges kahit naka-Christmas break. Ayon kay 4Ps Representative J.C. Abalos, chairman ng komite, may mga mamabatas ang ipinagharap ng ethics complaint kahit naka-Christmas break ang Kamara. Sabi ni Abalos, bukod pa dito ang panibagong ethics complaint na isasampa laban kay Representative Kiko Barsaga ng 4th District ng Cavite. Tumanggi si Abalos na banggitin kung sino-sinong mamabatas ang pinagharap ng reklamo sa kanyang komite bilang pagsunod sa kanilang rules. Tiyak ni Abalos, lahat ng reklamo sa ilang mamabatas bukod kay Barsaga ay kanilang tatalakayin. Anya, lahat ng defective complaints na ipapasa sa komite, bibigyan nila ng pagkakataon ng complainant na ayusin ang kanilang sworn and verified complaints. Narito si 4Ps Party List Representative J.C. Abalos, chairman ng House Ethics Committee. Right. So throughout the break, marami po kaming na-receive na ethics complaint. Hindi lamang po kay respondent, kung hindi sa napakaraming members ng House. And when we hold our regular meeting next week, sisiguraduhin po namin na wala po kaming pending cases sa aming docket. So everything will be tackled, everything will be deliberated, and lahat naman ng mga defective complaint na pinapasa sa amin, binibigyan namin ng pagkakataon ang lahat ng complainant na ayusin ang kanilang mga sworn and verified complaints. Dagdag pa ni Abalos, ipatatawag na nila sa susunod na linggo si Congressman Barsaga. Ay kalawang impeachment complaint ay isinampa ng National Unity Party dahil sa alegasyon ng suho ni Barsaga mula umano sa bilyonaryong negosyante na si Enrique Razon. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Regunan. Samantala, General Nartates, wala ng bagong direktiba, tuloy sa nasimulang trabaho bilang full-pledged PNP Chief. Ang buong detalye sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel? Lakay at Wina, tuloy lamang ang mga singkulang programa ng pambansang pulisya, partikular ng tinawag nitong focused agenda sa ilalim ni PNP Chief Police General Jose Melecho Nartates Jr. Sa ambush interview sa Campo Crame, sinabi ni Nartates na ginagawa na niya ang pagtugon sa bilin ni Pangulong Bongbong Marcos kontra kriminalidad. Noon pa mang nag-assume siya sa acting capacity Agosto ng 2025. Para magawa ito, pangako ni Nartates ang pagpapataas pa ng moral ng pulisya sa pamagitan ng dagdag na training, modernisasyon at partnership sa komunidad. Kakibat ito ang pagtiyak ng pananagutan sa mga nagkakasalang pulis at pangakong pamumunuan niya ang PNP sa pagsunod sa saligang batas. Pakinggan natin ang PNP Chief.
kailangan elite and or mataas ang moral nila, etc. Paano mo papagawa uli yan? Mataas ang sweldo, tumaas ng sweldo natin, magandang training, we have funds at nagte-training tayo tuloy-tuloy, and we have the necessary equipment. At taon-taon, ini-improve natin ito. Ito ang tatlong kailangan. Plus the very basic coordination and or participation and or partnership with our stakeholders, lalong-lalo na ang community. Ginawa ni Nartates itong pahayag matapos ang unang niyang arrival honors bilang full-fledged 4-star general. Nauna nang tumanggi ang sinungdan niyang chief, ang MMDA General Manager Nicolas Torre III, na mayroon siyang nilagdaang optional retirement. Pero ayos yan ang Malacanang, patunay nga ng natuloy na paglapat ng Estrella sa balikat ni Nartates sa Malacanang. Nang tanungin naman ang ika-32 PNP chief kung kumusta sila ni Torre, narito lamang ang kanyang sagot. This is a unique organization, di ba? Officers come and go. At nagkataong nandun na siya sa retired and nandun na siya sa ibang serbisyo, particularly the MMDA. Ang tinig ni Police General Jose Melencio Nartates Jr. Ako sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa, at bumigay din sa wakas si General Torre. At congratulations, Apo General Nartates. Ayan, abay binabati ka na yung mista dito, si Captain Mike Villaruel ng Philippine Airlines, Class 92. Ayan, congratulations daw, General Nartates. Hindi na lamang acting, full-fledged PNP chief na siya. Residential area sa Old Barar, Quezon City, nasusunog. Noche Kakas, please come in. Noche. Mayong hapon na lakay, Wina Pearl, naakula na rin itong sunog na sumiklab dito sa Barangay Old Balara sa Quezon City. 4:22 ngayong hapon na lakay, Wina, nang ideklarang fire out ng Quezon City Bureau of Fire Protection. Ayon sa BFP, residential area ang nilamon ng apoy sa particular na dito sa may ilang street na umabot sa second alarm. Nag-iimbestiga pa ngayon ang pamatay sunog sa insidente. RX27, nagsika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muchas gracias, Noche Kaka, sa buenas tardes. Babalikan po natin ang ilang pang mga reports at batiin lang natin, Miss Wina, ating mga naggaganda lalaki, mga bisita natin ngayon mula sa Lanabal Masonic Lodge number 269 at Katimugan Masonic Lodge. Ayan, abay sila ay magdo-donate, Miss Wina, sa Operation Tulong. Ayan, napirmahan na yata yung cheque na 1M yata. Ayan. Napatawa sila lakay. Ang yayaman kasi ng mga ito. Ayan, successful yung kanilang fundraising. Ayan. Sina, of course, ang outgoing worshipful master. Ayan, si Kuyang Benz Biloria. Abay, siyempre, ang chairman committee ng fundraising, ang matikas na piloto ng Philippine Airlines mula sa PMA Class 92. Ayan, worshipful Captain Mike Villaruel. Of course, very worshipful Arman Alcala, Kuyang Romel de Mesa, Kuyang Jose Ribas, at Kuyang Raul Alcantara Jr. At mamaya hahabol yata ang incoming worshipful master ng Katimugan Shrine, Katimugan Lodge, Kuyang Mike Ordonio. Babalikan po natin lang pang mga reports. At mamaya sasaksihan natin ang napakalaking checking ibibigay nila Sister L, Miss May Binauhan. Ayan, ikaw ang tumanggap dito mamaya sa kanilang donasyon para sa mga pasyente at ilang pang mga kabayan natin ng ilan ng tulong, humingi ng tulong sa DZRH Operation Tulong. Pero batiin din natin na happy birthday si Kuyang Sherwin Bugarin, si Kuyang Engineer Medel Chua,
At Berwol si Paul Greg Kayabyab, di pa nagpaparamdam ito, ha? Kuyang Attorney Worshipful Master Jong Onya ng Saigon Lodge. At Kuyang General Ferdinando Sevilla ng Philippine Public Safety College. Oras, Miss Wina. 4:56 ng hapon. Number 1. Tinesting. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna. Balikan natin ang mga report sa balita mula sa Amerika. Teka giant sa Amerika paharapin sa korte kaugnay sa talamak na social media addiction sa mga kabataan. James Galanga, please come in. James.
Ipinapatawag sa Korte ng Estados Unidos sa mga malalaking tech companies tulad ng Meta, TikTok at YouTube kaugnay ng mga alegasyon na nagdudulot ang social media ng adiksyon sa mga kabataan na sinasabing nagiging sanhi ng mga suliranin sa kanilang mental health. Kabilang dito ang isang kaso ng 19-year-old mula California na naadik sa paggamit ng social media dahil sa umunoy attention-grabbing design ng mga platform, kung saan isinisisi niya sa mga tech companies ang pagkakaroon niya ng depresyon at suicidal thoughts. Kasalukuyang wala pang pahayag ang TikTok ukol sa mga alegasyon at request for settlement, habang inaasa namang dumalo sa naturang trial si Meta Chief Executive Officer Mark Zuckerberg. Ito si James Galagi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James Galange. Samantala sa ating break time sports, EJ Obiena nasungkit ang bronze medal sa Germany sa pagbubukas ng indoor season. Ang detalye sa report ni Millie Borja. Millie? Magandang simula ng indoor season ang naitala ng Filipino Olympic pole vaulter na si EJ Obiena matapos niyang masungkit ang bronze medal sa 6th Staff Indoor Dusseldorf na ginanap sa Germany. Ang 4 na beses na Southeast Asian Games gold medalist ay tumalo ng 5.70 meters upang magtapos sa 2nd pwesto sa prestiyosong indoor meet. Nakuha ni Men of Loon ng Netherlands ang gintong medalya matapos lampasan ng 5.75 meters, habang pumangalawa naman si American Olympian Sam Kendricks sa taas na 5.70 meters. Ayon kay Obiena, malaki ang pinagbago ng kanyang kondisyon kumpara sa mga nakaraang buwan, lalo na matapos niyang makarecover mula sa injury na umantala sa kanyang kampanya noong 2025. Dagdag pa niya, umaasa siyang mas magiging maayos ang takbo ng kanyang season ngayong 2026, lalo na't nakatakda ang mahalagang kompetisyon tulad ng Asian Games. Sa kasalukuyan, nasa 11th place si Obiena sa world rankings matapos bumaba mula sa dating pinakamataas niyang ranggo na ikalawas sa buong mundo. Ang podium finish sa Germany ay tinuturing na positibong senyales para sa Filipino pole vaulter habang unti-unti niyang binubuo muli ang forma at kumpiyansa sa international stage. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Millie, at sa ating showbiz, Miss Wina. Sa ating break time showbiz, K-pop o K-pop Demon Hunters doll ilalabas ngayong taon. Angelica Cosme sa detalye. Angelica? K-pop Demon Hunters favor is real, and this time magkakaroon naman ng mga manikang version ang Huntrix girls na sina Romy, Mira, and Zoe. Ayon sa toy company na Mattel na siyang nasa likod ng Barbie, sa summer nakatakdang ilabas ang bagong lineup of dolls na ibebenta sa halagang $40 to $45 o higit 2,300 to 2,600 pesos. Mga gunita na kamakailan lang naasungkit ng K-pop Demon Hunters ang titulong Best Animated Motion Picture at Best Original Song para sa Golden sa nagdaang Golden Globe Awards na tinanggap ng singer-songwriter na si EJ. And speaking of EJ, ang singing voice ni Rumi, bumuhos nga ang pagbati ng fans sa mga awit matapos niyang ibahagi ang ilang kuhang larawan ng ma-engage sa music producer na si Sam Kim. Hunyo, noong nakaraang taon ang inilabas ng K-pop Demon Hunters na kinilala ng Time Magazine bilang Breakthrough of the Year. At batay sa reports, sa 2029 inaasahang may lalabas ang sequel ng most watched Netflix film of all time. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Angelica Cosme. At eto na ang mga tunay na sikat. Mga officers, members ng Lanabal Masonic Lodge number 269. At tawagin natin ang kanilang outgoing immediate worshipful master. Outgoing at chairman ng committee sa kanilang fundraising. Ayan, ang piloto ng Philippine Airlines, Kuyang Benz at Captain Mike Villaruel, dito kayo sa tabi ko, ha? At Magdod at Likame, ikaw ang tumanggap ng kanilang donation na 0.5 million. Wow! Ayan. Pakibasa Captain Mike Villaruel ang donation. O mga brethren, dito kayo sa likod para makuha tayo ng camera. Ayan. At ipapadala natin sa Grand Lodge. Okay. Ikaw magbabasa ko yan. O sige, pakibasa yung yung certificate. Ayan. Certificate of donation. This certificate is presented to DZRH. This is to certify that Lanabal Masonic Lodge number 269
under the jurisdiction of the most worshipful Grand Lodge of Free and Accepted Mason of the Philippines, has donated the amount of 50,000 pesos in support of DZRH's Operation Tolong, issued this 5th day of January 2026 in Pasay City, Philippines. Signed, Worshipful Master Benerio Q. Beloria Jr., Worshipful Master. Very Worshipful Paul Michael Villaruel, Committee Chairman. Ayan, Kuyang, nabawasan yata ng isang zero? Ayan. Akala ko 0.5 ito. Ayan. Ayan, of course, si Miss May in behalf of Operation Tulong. Miss May, ayan. Boss, maraming salamat again sa inyo pong mababait na may mga mabubuting puso para po sa ating mga kababayang nangangailangan, lalo na po sa mga pasyente. Thank you so much po. Ayan. God bless you more. Thank para mas marami pa po kayo matulungan. Maraming Thank you, salamat, Lakay. mga brethren mula sa Alanabal Masonic Class number 269. At ito po yung kanilang ipinarawagan dito na ang kanilang fundraising. Nagparapol po sila ng pick-up. Ayan, Triton na Mitsubishi Triton na pick-up. Ayan, at ang nanalo, sino nanalo ko yan, ha? Taga Quezon City. Taga Quezon City. Ayan, congratulations. At para sa mga taga Lanabal Masonic Class number 269, huwag kayong mahiya, huwag kayong madadala. Next year, ayan, welcome na welcome po ang donation po ninyo rito, ha? Ayan. At susunod daw, sabi ng ating Worshipful Master ng Katimugan Masonic Lodge, ha? Mike Ordonio, ay magdodonate din sila ng magkano ba i-donate sa DCRH Operation Tulong? Ayan. Sana wala 1 milyon. Pagka ganyan talagang hindi namin tatanggihan. Ayan. Mga brethren, maraming salamat at congratulations sa inyong successful na fundraising para sa Lohia at siyempre sa Kawang Gawa para sa DZRH Operation Tulong. Brethren, maraming salamat. Mabuhay po kayo. At yan ang kabuuan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. At sa pangalan pa rin po ni Miss Thea Pachukerpuz, ito naman si Wino Pearl Hesoro. Mga balansyadong balita, susunod na Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Ang oras ay hatid sa inyo ng Sleep Laboratory ng Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang